Pagkalipas ng ilang araw, sinigawan ni Rod ang isang grupo ng mga bata at tuluyang pinabagsak sila habang nagsasanay dahil kulang sila sa skill at swordsmanship at umaasa lamang sa kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Nang sabihin niya sa kanila na lapitan siyang muli, lahat sila ay tumakbo palayo at pinagalitan ni Lilia si Dil dahil sa takot sa pangako nitong sasali sa kanyang guild at magsumikap na lumakas. Ikinatuwiran ng bata na masyadong brutal ang pagsasanay ng kanyang ama at sumang-ayon si Lilia na bumalik sa normal ang kanyang ama dahil kay Arl. Nang tanungin ni Dil kung nasaan siya, natawa siya ng alanganin at inamin na parang bigla na lang umalis si Arl sa guild. Bigla siyang umiyak, nagtataka kung bakit siya umalis at iniwan siyang mag-isa at ang guild ngayon ay nasa mahirap na sitwasyon dahil umalis din si Reiner pagkatapos niya. Habang pauwi, tinanong ng driver si Arl kung ayos lang ba sa kanya na umalis sa lungsod pagkatapos niyang manalo ng titulong champion swordsman, ngunit sumagot si Arl na nakita na niya ang lahat ng kailangan niya at ngayon ay gusto niyang subukan ang kanyang mga kasanayan sa bahay. Ipinaliwanag ni Arl na gusto niyang makita kung kaya ba niyang manalo laban sa kanyang ina, na nagpahagalpak sa tawa ng driver dahil kahit ang kampyong swordsman ay natatakot sa sarili niyang ina. Pagbalik sa kanyang bayan, agad na naramdaman ni Farron na nakatayo ito sa likuran niya kahit na tinanggal na niya ang kanyang presensya. Pinuri siya ng babae dahil napansin lang niya ito ilang segundo ang lumipas kaysa dati, at natuwa siyang marinig na nanalo ito sa paligsahan tulad ng nagawa din niya dati. Bigla, agad niyang nilapitan ang distansya at inilapit ang rosas sa kanyang mukha, tinanong kung mabango ba ito. Napagtanto ni Arl na tapos na sana ang laban kung ang rosas na iyon ay isang espada, at inamin niyang nakita ng kanyang ina ang kanyang plano. Sinabi niya sa kanya na masisira ang hardin kung mag-sparring sila doon. Kaya lumipat sila sa mga bundok kung saan siya dating nagsasanay. Nasa sabik si Farron na makita kung gaano siya umuunlad at kinutya niya ito na hindi ito mapapangiti ng matagal. Dahil doon, gumamit si Farron ng Divine Step para makalapit at halos hindi niya napigilan ang pag-atake nito gamit ang kanyang espada dahil nakita niya ang galaw na iyon kanina sa hardin. Tumalon siya pabalik at gumamit ng isang bagong kasanayan kay Farron na ikinamangha niya dahil pinagsama niya ang Divine Slash at Air Slice. Nang tanungin niya kung anong kasanayan ang ginamit niya, sumagot lamang si Farron na ginagamit lang niya ang kanyang espada tulad ng normal at sinabing natuto siyang lumaban ng hindi umaasa sa mga kasanayan mula rito. Nang marinig iyon, namangha si Arl sa lakas nito at gumawa ng lahat ng paraan, lumikha ng napakalakas na ingay na ikinatakot ng lahat ng tao sa bayan dahil sa mga kakilakilabot na tunog na nagmumula sa mga bundok. Nagpatuloy ang labanan habang ginagamit ni Arl ang air leap upang maabot si Farron. At nang sinubukan niyang pasabugan siya gamit ang Divine Presence, ginamit niya ang parehong kasanayan upang kontrahin ang kanyang puwersa. Pagkatapos nilang dalawa lumapag, binalaan niya ito na hindi siya magpipigil sa susunod niyang pag-atake. At sa wakas ay nag-cross sword ang dalawa gamit ang ultimate skill ng Swordmaster. Samantala, sa bahay ni Arl, umaasa si Reiner na nasa bahay na ito si Arl at kumatok sa pinto. Nang buksan ito ng kanyang kapatid na si Mira at tanungin kung sino siya, magalang na ipinaliwanag ni Reiner na pumunta siya para salubungin ang kanyang kapatid. Tinawag ng masungit na batang babae si Reiner na baka at sinabing walang interes ang kanyang kapatid na makipag-usap sa mga cowgirl. Nang sumigaw ng mga pang-iinsulto ang kapatid ni Arl at sinubukang isara ang pinto para sa kanya, biglang sumulpot si Farron at sinabihan siyang huwag maging bastos sa kanilang bisita. Tuwang-tuwa na tumalon si Mira sa mga bisig ng kanyang kapatid at tinanong kung bakit mukhang magulo ang dalawa. At buong pagmamalaking ibinahagi ng kanilang ina na naglaban sila sa isa't isa kung saan nagawa siyang talunin ni Arl sa pagkakataong ito. Gayunpaman, inamin ni Arl na nanalo lang siya dahil mas matagal ng kaunti ang kanyang stamina kaysa sa kanyang ina. Namangha si Reiner dahil natalo niya ang Sword Princess, ngunit inamin ni Arl na hindi siya ganoon ka-proud dahil hindi nakasing lakas ng kanyang ina noong nasa tugatog pa siya. Nang marinig iyon, nainas si Farron dahil iginiit niyang medyo bata pa rin siya at pagkatapos ay hiniling sa kanyang anak na ipakilala ang magandang dalaga na bumisita sa kanya. Pumasok sila sa loob kung saan sinabi ni Farron na mas curious siya tungkol sa pag-iibigan ni Arl sa cute na dalaga kaysa sa maliit nitong panalo sa torneo, na talagang ikinagalit ng kanyang kapatid. Ipinakilala siya ni Arl bilang Reiner at ipinaliwanag na magkasama silang nakatira sa lungsod. Agad na nagliwanag ang mukha ng kanyang ina dahil sa mga maling akala. Matapos magpanik si Reiner at mabilis na ipinaliwanag na magkagild lang sila at wala nang iba, tinanong niya ito kung bakit ito pumunta at pinagalitan siya nito dahil sa bastos na pag-alis sa guild nang walang kahit isang salita. Diretsyong sinabi ni Arl na napunan niya ng maayos ang withdrawal form, ngunit nagalit ito dahil dapat ay nagpaalam na ito ng personal.
Nang sabihin niyang wala ng saysay dahil natutunan na niya ang lahat ng kasanayang kailangan niya, lubos na kumampi si Reiner at nawala ng pag-asa. Nang marinig iyon, mainit na inanyayahan ni Ferris si Reiner na magpahinga sa kanilang payapang nayon dahil napakalayo ng kanyang nilakbay para makita ang kanyang walang pag-asang anak. Ngunit ipinaliwanag ni Reiner na ito rin ang kanyang bayan. At ang tunay niyang dahilan ng pagpunta ay hindi para makita si Aurel, kundi para maging apprentice ni Farah. Nang sandaling iyon, ang ama ni Reiner na si Evans, ay agad na kumatok sa pinto upang iulat ang isang kakaibang kaguluhan sa kalapit na mga bundok. Hiniling niya sa prinsesa ng espada na protektahan ang pangkat ng seguridad ng nayon na siyang mag-iimbestiga kung anong uri ng halimaw ang pumutol sa lahat ng puno sa lugar. Nang marinig iyon, tiniyak niya sa kanya na natapos na niya ang halimaw, na lubos na nagpakalma sa kanya. Pagkatapos ay napansin ni Evans ang kanyang anak na babae roon, at tuwang-tuwa ang ina ni Aurel nang malaman niyang anak niya ito, at sinabing kamukha niya ang kanyang yumaong ina. Nang tanungin ng kanyang ama kung bakit nasa bahay ni Ferris si Reiner, bigla niyang sinabi na pumunta siya para sa pagsasanay upang maging perpektong asawa, na agad na nagpaiyak sa kanyang ama. Namula ng husto si Reiner at nanumpa na pumunta siya para magsanay sa swordsmanship. Kaya masayang iminungkahi ng ina ni Aurel na maaari niyang gawin ang bridal at sword training ng magkasama, na talagang ikinatuwa ni Evans dahil nangako ito sa kanyang asawa na aalagaan niya si Reiner hanggang sa maging ganap itong nasa hustong gulang. Sumumpa si Farah na palalakihin niya si Reiner upang maging perpektong asawa. At habang desperadong nagtatanong si Reiner kung mayroon bang nakikinig sa gusto niya, hindi siya pinansin ng kanyang ama at sa halip ay hinahangad niya ang magandang kapalaran. Pagkatapos noon, pumasok si Aurel sa kwarto ng kanyang ama kung saan nag-aaral muli ito ng mahika. Mainit siyang tinanggap ng kanyang ama sa bahay at ibinahagi na malapit na siyang matapos sa paggawa ng isang spell na katulad ng kanyang killing strike. Kung isasantabi iyon, tinanong ng kanyang ama kung nag-aalburuto ba si Mire dahil nagdala ito ng isang cute na babae sa bahay, ngunit sinabi ni Aurel na mas maganda ito kaysa sa cute. Mas lalong ikinatuwa ng kanyang ama dahil hindi niya inakala na makakapag-uwi pala si Aurel ng isang babae. Gayunpaman, biglang sinabi sa kanya ni Aurel nang may seryosong mukha na sa wakas ay natalo na niya ang kanyang ina sa isang laban at ngayon ay gusto na niyang matuto ng mahika. Ngunit agad siyang sinabihan ng kanyang ama na kalimutan na lang ito dahil imposible para sa kanya. Samantala, sa ibaba, sinubukan ni Reiner na maghiwa ng gulay sa unang pagkakataon sa buhay nito at nauwi sa pagbasag ng buong mesa, at nahati pa ang paboritong mug ni Mira. Nang makita iyon, napagtanto ni Farah na hindi pa talaga nakapagluto si Reiner noon sa kanyang guild. At nang igiit ni Reiner na ayos lang sa kanya na matuto lamang ng swordsmanship, mahigpit siyang tinuruan ni Farah na ang isang master swordsman ay dapat munang maging dalubhasa sa mga bagay-bagay sa pang-araw-araw na buhay. Nang sabihin ng ina ni Aurel na natutuwa siyang magkaroon ng isa pang anak na babae sa bahay, mausisa na nagtanong si Reiner tungkol sa kanyang ate. Ipinaliwanag ni Mira na ang kanilang kapatid ay palaging nag-aalala tungkol kay Aurel at umalis sa isang paglalakbay upang lumikha ng isang mundo kung saan ang mga walang klaseng palaboy ay maaaring mamuhay ng malaya, ngunit tumawa si Reiner at sinabing malamang na hindi na kailanman kakailanganin iyon ng baliw na si Aurel. Habang naghahanda sina Aurel at ang kanyang ama para ayusin ang sirang mesa, biglang naalala ng kanyang ama na gusto ni Aurel na makakita ng mahika. Kaya, ipinakita niya ito sa basag na tasa ni Mira. Kalaunan, inulit ng kanyang ama na dapat kalimutan ni Aurel ang pag-aaral ng mahika dahil nangangailangan ito ng isang espesyal na kakayahan na tanging ilang tao lamang ang mayroon, at hindi pa siya nakakita ng sinumang walang enerhiya o kasanayan sa mahika na matagumpay na gumamit nito. Napansin ni Aurel na hindi talaga sinabi ng kanyang ama na imposible ito. At inamin ng kanyang ama na nanalo si Aurel sa Swordmaster Tournament ng walang klase at lumakas ng napakabilis dahil sa pagsusumikap. Ngunit kung minsan ay hindi sapat ang pagsisikap lamang. Dahil dito, kinuha ng kanyang ama ang isa sa mga sirang training sword ni Aurel at ipinaliwanag na ang paggamit ng mahika ng walang mana ay parang pagsubok na gumamit ng espada na walang kamay. Nang marinig iyon, tinanong niya kung paano nakakasiguro ang kanyang ama na wala siyang kakayahan. Kaya ipinaliwanag ng kanyang ama na ang basbas ay nagbibigay sa sinumang may mana kabilang sa sorcerer class. Kahit noon pa man, iginiit ni Aurel na nakaramdam na siya ng bakas ng mahika dati, lalo na noong mga panahong araw-araw siyang binubugbog ni Reiner sa guild, na medyo nagpapaalala sa kanyang ama kung anong klaseng relasyon talaga ang mayroon sila. Naalala ni Aurel kung paano siya umiinom ng napakaraming banal na tubig upang maibalik ang kanyang banal na proteksyon, ngunit nagalit si Lilia sa gastos at sinabihan siyang tapusin muna ang mga lumang potion mula sa kanilang bodega.
Kahit na seryosong nag-aalala si Reiner tungkol sa laman ng mga misteryosong bote na iyon, ininom pa rin niya ang mga ito. At sa halip na ibalik ang kanyang banal na proteksyon, may iba siyang naramdaman sa loob ng kanyang katawan. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa ang kanyang ama na sa wakas ay magkakaroon na siya ng kakayahang mahika at inamin niyang lagi siyang nagseselos na hindi niya kayang turuan si Arl sa parehong paraan na kaya ng kanyang asawa. Pagkatapos noon, hiniling sa kanya ng kanyang ama na isipin ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan at subukang damaloy ito sa kanyang kamay. Nag-focus si Arl ng husto at nagpakita ng isang maliit na bola ng mahika, na naging hindi maikakailang patunay na mayroon siyang mahika. Gayunpaman, muntik na siyang himetean pagkatapos dahil ang maliit na halagang iyon ay naubos ang lahat ng kanyang mana. Nang makita iyon, ipinaliwanag ng kanyang ama na ang kanyang mana ay mas kaunti pa kaysa sa isang maliit na bata. Nang tanungin ni Errol kung paano niya mapapalaki ang kanyang kapasidad, sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang tanging paraan ay ang pagcast ng mahika ng daan-daang beses, tulad ng pagsasanay sa kanyang mga kalamnan. Natuwa si Errol na marinig ito dahil ang pagsasanay ay ang kanyang espesyalidad at siya ay bumagsak dahil sa pagod. Dahil sa kanyang hindi sumusuko na saloobin, napaiyak ang ama ni Errol sa tuwa dahil hindi pa siya naging mas proud sa kanyang anak sa buong buhay niya. Kinabukasan, tumungo si Arl sa pinakamalapit na tindahan at ginastos ang lahat ng kanyang panalo sa torneo para bumili ng pinakamaraming mana potion na kaya niyang dalhin. Pagkatapos nito, pinag-aralan niya ng walang tigil ang kanyang mga kasanayan sa mahika sa susunod na 6 na buwan hanggang sa tuluyan na niyang mapanatili ang isang fireball nang hindi nahihimatay. Binati siya ng kanyang ama sa pag-abot sa antas ng isang baguhang sorcerer. Kaya, sabik na tinanong ni Arl kung nangangahulugan ba iyon na maaari na siyang magsimulang gumamit ng mga totoong spell ngayon. Sa halip, kumuha ang kanyang ama ng isang pahina na puno ng mahiwagang wika at ipinaliwanag na kailangan niyang matutunan ang buong mahiwagang script para makapag-cast ng spell. Karaniwan, automatikong dinadala ng kasanayan ng isang sorcerer sa kanilang isipan ang istruktura ng spell. Ngunit dahil walang klase si Arl, kailangan niyang isipin ang spell mula sa simula sa bawat oras. Dahil dito, iminungkahi ng kanyang ama na dapat siyang mag-aral sa Magic City Institute. Ngunit una, kakailanganin ni Arl na itaas ang kanyang antas ng sapat para maging kwalipikado pa sa pagpasok. Sa hapunan, sinabi ni Mira na masarap ang luto ng kanyang ina gaya ng dati, ngunit agad siyang nagsimulang magreklamo nang mapagtanto niyang si Reiner talaga ang gumawa nito. Gustong-gusto rin ni Arl ang pagkain, at buong pagmamalaking pinuri ni Farah ang malaking pag-unlad ni Reiner sa pagluluto at paggamit ng espada. Sumabay ang tatay ni Arl na gusto rin niya si Reiner, dahil maganda at masipag ito, ngunit hindi hihigit sa kanyang minamahal na asawa, syempre. Nang makita ang kanilang mainit na pagbibiruan ng pamilya, tahimik na napaisip si Reiner kung ganito rin kaya ang sarili niyang pamilya kung buhay pa ang kanyang ina. Para pagaanan ang loob, gumamit ang tatay ni Arl ng isang maganda at kumikinang na spell upang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. At ang panunood ng taos-pusong pagpapakitang iyon ay nagpasiklab ng bagong apoy sa puso ni Arl upang maging isang makapangyarihang sorcerer balang araw. Ngunit dyan nagtatapos ang episode 6. Tandaan na mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood.